Mapagpalang araw po sa bawat isa na kasama natin sa ating araw ng pagsamba. Binabati ko po kayo ng Happy Lord's Day mula po dito sa Tagaytay City. Pagbati po sa lahat ng ating kapatid, kaibigan, kamag-anak na ngayon po ay nakasubaybay sa gawain ito dyan po sa Oriental Mindoro. Ito po ang araw ng pagsamba, panahon na kung saan ang Diyos ay ating pinapupurihan, pinapasalamatan, at dinadakila. Magsitayo po tayong lahat. Ngitian po natin ang ating mga katabi. Kamayan po natin sila at sabihin natin, Happy Lord's Day. Sabihin din natin sa Kanya, tatagpuin ng Diyos ang iyong pangangailangan. Bago po tayo tumungo sa oras ng papuri at pagsamba, inaanyayahan ko po kayo na ipikit ang inyong mga mata. Magsitungo po tayong lahat at tayo ay manalangin. Aming Amang nasa langit, marami pong salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling nagkasama-sama upang kayo po ay dakilain, papurihan sa pagsambang ito, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na tinawag ninyo na maging kabahagi ng mga home fellowship sa Oriental Mindoro. Dalangin po namin, O Diyos, na ang kapangyarihan mo ay dumaloy, ang kapangyarihan mong nagpapalakas, nagpapatibay, nagbibigay ng pag-asa, at nag-aabot sa lahat ng aming mga pangangailangan. O Diyos, samahan niyo po kami sa aming gagawing worship service, at ang amin pong tanging kahilingan ay maunawaan namin ang iyong mga salita na ipapangaral ng aming kapatid na si Sister Dina Tumbaga. Salamat po at alam namin may maganda kayong gagawin sa umagang ito. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Salamat sa Panginoon at manatili po tayong nakatayo. At tayo pong lahat ay dadako sa pambungad ng pag-awit sa ating Panginoon. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Join us! Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri! Oh, oh, Karapat-dapat
papuri sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri Papuri sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri Minsan ba sa Diyos ang papuri? sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri. Papuri Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo, kaligayahan nakamit sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo, kaligayahan nakamit sa piling
Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa atin po mga awitan na alam ko na nagbigay pag-asa at kalakasan po sa ating lahat. Sa pagkakataong ito, tayo po'y makikinig ng mga salita ng Diyos. Sasamahan po tayo ng ating minamahal na kapatid na Tubong Bungabong Oriental Mindoro, dyan po sa San Isidro, ang ating kapatid, Sister Dina Tumbaga. Hello everyone! Magandang araw po sa ating lahat. Mangyari pong tumayo muna tayo at itaas natin ang ating kanang kamay at bibigkasin natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sabihin natin ang salita ng Diyos, nagliligtas. Ang salita ng Diyos, nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos, nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos, nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos, nagpapala. Today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo muna po ay manalangin. O Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama sa araw na ito. Muli na naman po kaming magkakasama-samang magkakapatid upang mag-aral ng iyong banal na salita, Panginoon. Bagamat ito ay sa online lang, alam ko o Diyos na hindi ito hadlang upang ikaw ay maluwalhati namin. Salamat nga po dahil alam po kanina pa lang inihanda mo na ang puso't isip ng bawat isa, Panginoon, upang makinig ng iyong banal na salita. Nawa nga po o Diyos, ang bawat naming maririnig, buhat sa iyo, Panginoon, ito'y tumimo sa aming mga puso, sa aming mga isip, at ito'y aming mga maipamuhay. Gabayan mo nga po kami, Lord. Bigyan mo po kami ng knowledge and wisdom upang lubusan naming maunawaan ang mensahe mo sa araw na ito. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. So muli, magandang araw po mga ka-blessing, mga kapatid. So may mga panahon po, minsan sa buhay natin na bigla na lang gumugulo. Minsan po, okay naman ang lahat. Tapos, biglang may mga problemang darating sa pamilya. May pressure sa trabaho, may takot sa future, at may mga panalangin tayo na hindi nasasagot. At may mga moments po na para bang hindi natin alam kung kanino kakapit. Minsan po ba na itanong nyo na ito sa inyong sarili? Akala ko ba kapag sumunod na ako kay Lord, magiging madali na ang lahat? Pero alam nyo po, ang Bible po hindi po nagsasabing kapag Kristiyano ka na, ang buhay mo ay magiging bed of roses. Hindi po. Hindi po sinasabing mawawala na ang pagsubok, ang mga sakit at paghihirap. Kundi, ang pangako po ng Diyos ay hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan sa gitna ng bagyo. Amen. So ito pong Psalms 46 na ating pag-aaralan ay nagpapaalala sa atin na God does not remove the storm immediately, but He become our refuge in the storm. Okay, basahin po natin ang mga talatang ating pag-aaralan. Awit 46, 1 to 11. Hindi pala naisulat dito. Okay. Sabi po dito, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kaya huwag tayong matatakot kahit lumindol man at gumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan. Humampas man at umugong ang mga alon na naglalakihan at mayanig ang kabundukan, may ilog na nagbibigay ng kagalakan sa bayan ng Diyos, sa banal na tahanan ng kataas-taasang Diyos. Ang Diyos ay nakatira sa lungsod na ito, kaya hindi ito magigiba. Ito'y kanyang ipagtatanggol sa kinaumagahan.
Nagkakagulo ang mga bansa, bumabagsak ang kaharian. Sa sigaw ng Diyos, ang mga tao sa mundo ay parang matutunaw sa takot. Kasama natin ang Panginoon, ang hukbo ng kalangitan. Ang Diyos ni Jacob, ang ating kanlungan. Halika, tingnan mo ang kahangahangang bagay na ginawa ng Panginoon sa mundo. Kanyang pinatitigil ang mga digmaan sa lahat ng sulok ng mundo. Binabali niya ang sibat, pinuputol ang mga pana at sinusunog ang mga kalasag. Sinabi niya, tumigil kayo at kilalanin ninyo ako, ang Diyos. Ako'y parangalan sa mga bansa, ako'y papurihan sa buong mundo. Kasama natin ang Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob, ang ating kanlungan. Purihin ang Panginoon. So sa mga talata pong ito, makikita po natin kung papaano tayo pinalalakas ang loob at magkaroon ng kumpiyansa sa bawat pagsubok na dumarating o kahit ano pa mang sitwasyon sa buhay natin ang dumating. Dito, binibigyan po tayo ng katatagan upang harapin at labanan anumang sitwasyon ng ating pinagdadaanan. Lalo na po ang ating mga bago pa lang na mga kapatid, mga mananampalataya, dapat po nating maunawaan na God is our safe refuge in troubled time. Sabi po dito sa awit 46, 1-3, yung binasa natin kanina. Ang Diyos, ang ating kanlungan at kalakasan, siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kaya huwag kayong matakot, lumindol man at gumuho ang mga bundok at bumagsak ang karagatan. Humampas man at umugong ang mga alon na naglalakihan, mayanig man ang kabundukan. Wow. So napakaganda po ng panimula ng mga awit na ito. Hindi po sinabi ng mga awit na God was our refuge o ang Diyos ang aking magiging kanlungan. Kundi ang sabi po diyan, God is our refuge. Ang Diyos ang ating kanlungan. Present tense. Po, pangkasalukuyan. Ibig sabihin po, sa oras na ito, sa iyong confusion, sa iyong pagod, sa iyong takot, naroon ang Diyos. Okay, kanina ko po binabanggit yung refuge. Ano nga po ba ito? Ang refuge po ay place of shelter or yung lugar po ng proteksyon. Lugar kung saan ikaw ay ligtas. Noong unang panahon, kapag po may digmaan, tumatakbo ang mga tao sa matibay na fortress o yung muog o yung kuta. Sa atin po, sa panahon po natin ngayon, kapag tayo po ay dumadaan sa mga sigalot, sa mga pagsubok, or digmaan sa sitwasyon ng buhay natin, minsan, iba't ibang refuge yung ating tinatakbuhan. Minsan, ang tinatakbuhan po natin ay ang approval ng tao. Minsan, ang refuge po natin yung acceptance ng tao. Iniisip natin, kapag tanggap ako ng mga tao, magiging okay ako. Kapag pinuri nila ako, may value ako, may halaga ako. Pero, delikado po ito dahil ang tao po, pabago-bago ng opinyon. Ngayon, pwede kang i-appreciate, bukas pwede kang i-criticize. Kapag doon nakatayo ang identity mo, madali kang masishake. Ang security mo ay hindi depende sa approval ng tao, kundi sa presence ng Diyos. Minsan naman sa pera. Hindi po masama ang pera. Regalo din ito ng Diyos. Pero minsan, ginagawa natin itong shelter. Kapag may ipon, panatag tayo. Kapag kulang, parang kapos, natatakot tayo. Ang problema, ang pera kayang tumulong sa ilang pangangailangan natin. Pero hindi nito kayang alisin ang takot, ang guilt, ang loneliness o mabigyan ka ng tunay na kapanatagan. Maaring meron kang financial security. Pero, yung puso mo,
hindi pa rin panatag. Sabi nga, ang Diyos lamang yung makapagbibigay sa atin ng malalim na seguridad. Siya yung makapag-provide sa atin. Yan, nabulol na. Makapag-provide sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Hindi ang pera. Minsan naman, sa comfort, doon tayo nananago. Minsan tumatakbo tayo sa comfort para matakasan ang pressure. Paiwas-iwas tayo, ayaw natin harapin ang anuman dapat nating harapin. Kaya kapag comfort ang naging refuge natin, ang tendency, escape instead of trust. Pero ang gusto ng Diyos, palalimin natin yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kasi minsan gusto lang natin gumaan yung ating pakiramdam. Pero ang tunay na kagaanan, nasa Diyos lamang. At ito pa, sariling control. Ito yung madalas na refuge ng marami. Gusto natin maplano lahat. Gusto natin, hawak natin ang outcome. Alam natin agad yung magiging resulta. Kontrolado natin ang mangyayari. Doon na lumalabas ang anxiety. Ang totoo niyan, hindi tayo nilikhang sovereign. Diyos lang ay may buong kontrol. Magsisimula lang ang kapayapaan kapag tinigilan mong dalhin ang hindi mo kaya at ipaubaya mo sa ating Panginoon. Ipaubaya natin ang lubusan sa Diyos. At isa pa itong sariling lakas. Minsan ang refuge natin ay ang sarili nating lakas. Iniisip natin, kaya ko to. Pero alam niyo po ba, limitado lang ang lakas ng tao. Darating ang point na mapapagod tayo, mauubos tayo. Darating yung ating hangganan. At doon tayo tinuturuan ng Diyos ng mahalagang aral. Ang biyaya niya, ang tunay nating lakas. Ang grace of God. Yun ang totoong lakas ng bawat isa. Again, ang approval ng tao, pera, comfort, sariling kontrol at sariling lakas, ay mga temporary lang na refuge natin. Only God is stable. Sabi nga, very present help. Hindi lang present, very present. Hindi malayo, hindi absent, hindi delay. Maaring minsan hindi natin maramdaman. Pero hindi po ibig sabihin wala siya. Okay. Sino po sa inyo takot sa kulog? Imagine po, may isang bata na takot sa kulog. Kapag po nag-iisa siya at nakakarinig ng kulog, talaga namang halos himatayin siya at nanginginig, umiiyak sa takot. Pero kapag katabi niya ang kanyang ama, kapag katabi niya ang tatay niya, kahit kumulog ng malakas, kahit kumulog at kumidlat, at niyakap siya ng tatay niya, oo, maririnig niya pa rin yung malakas na kulog. Pero may kapayapaan na sa puso niya. Nawawala ang takot dahil naroon ang presensya ng Ama. Ganon din po ang Diyos sa buhay natin. Minsan naman, hindi po agad nawawala ang problema. Pero, may bagong lakas. Kasi alam natin kasama natin ang Diyos. Di po ba? So, bilang isang mananampalataya, huwag po nating sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa dami ng ating problema. Hindi ang tanong ay, may problema ba? Kundi, nasa ng Diyos sa gitna ng problema? Sabi po sa awit 46, He is very present. Okay. So, God gives stability when everything around us shakes. Sa verse 4 to 7 po tayo. Sabi po dito, may ilog na nagbibigay ng kagalakan sa bayan. Sa bayan ng Diyos. Sa banal na tahanan ng kataas-taasang Diyos. Ang Diyos ay nakatira sa lungsod na ito, kaya hindi ito magigiba. Ito'y kanyang ipagtatanggol sa kinaumagahan.
Nagkakagulo ang mga bansa, bumabagsak ang mga kaharian. Sa sigaw ng Diyos, ang mga tao sa mundo ay parang matutunaw sa takot. Kasama natin ang Panginoon ng hukbo ng kalangitan. Ang Diyos ni Jacob ang ating kanlungan. So, kanina po sa verse na 2 to 3, may larawan doon ng chaos o kaguluhan. Sabi doon, earth giving way, mountains moving, diba? May mga landslide po, water roaring, may mga tsunami. Kung inyo pong mapapansin sa mga verse po na ito, parang picture po ito ng buhay na out of control. Pero pagdating po dito sa verse 4, bigla pong nagkaroon ng contrast. Sabi po dyan sa English, maganda po sa English eh. There is a river whose streams make me glad, the city of God. See? In the midst of chaos, there is calmness. Meaning, ang city of God po ay larawan ng presence ni God. At ang river ay larawan ng life, refreshment, and sustaining grace. Ang patuloy na pagdaloy ng biyaya ng Diyos. Ang Diyos mismo ang source ng ating buhay at katatagan. Sabi po yan sa verse 5, God is in the midst of her. She shall not be moved. Ang Diyos po nakatira sa lungsod na ito, kaya hindi ito magigiba. Hindi po sinabing wala ng shaking o pagyanig. Ang sabi po ay hindi ito magigiba dahil ang presence ni God ay naroon. So, nakakita na po ba kayo ng lighthouse o yung parola? Ang parola po, kahit po gaano kalakas ang umampas na alon, hindi po siya sumasabay sa galaw ng dagat. Haba pong nagwawala ang malalakas na alon, nananatili po itong nakatayo. Hindi po ito dahil mahina ang bagyo, kundi dahil matibay ang pundasyon. So nakakita na po ba kayo ng parola na pasuray-suray? Wala, di po ba? So kahit po gaano kalakas ang bagyo, nananatili itong nakatayo sapagkat matibay ang pundasyon. Ganyan po ang mga mananampalataya. Hindi po tayo stable dahil strong tayo. Stable po tayo because God is in our midst. Nasa kalagitnaan natin ang Diyos. Sa atin pong mga bago pa lang sa mga mananampalataya, normal lang po na minsan may mga pag-aalinlangan tayo, may mga spiritual battles, pero hindi po ibig sabihin mahina ang faith mo. Ang ibig sabihin lang po niyan, natututo kang umasa sa Diyos. Alam niyo po, Christian maturity is not the absence of struggle. Christian maturity is learning where to stand when life shakes. Opo. Yan po nakikita kung tayo ay nagmamature na alam natin kung saan nakatayo yung ating pananampalataya, kung saan nakasalig yung ating pananalig. Okay, God call us to be still and trust Him. Dito naman po tayo sa verse 8 to 11. Sabi dito, halika, tingnan mo ang mga kahangahangang bagay na ginawa ng Panginoon sa mundo. Kanyang pinatigil ang mga digmaan sa lahat ng sulok ng mundo. Binabali niya ang sibat, pinuputol ang pana, at sinusunog ang mga kalasag. Sinabi niya, tumigil kayo at kilalanin nyo na ako ang Diyos. Ako'y parangalan sa mga bansa, ako'y pupurihin sa buong mundo. Kasama natin ang Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob, ang ating kanlungan. So ayan po, ito po yung isa sa pinakasikat na talata sa awit. Be still and know that I am God. May kanta po yan, still. Hide me now. Yan, hindi po ako marunong kumanta eh. So minsan, iniisip po natin na ang be still ay simpleng relax lang. Pero ang idea po nito ay, sabi dito,
Stop striving. Stop panicking. Release control. Surrender. Surrender po natin sa ating Panginoon. Opo, totoo po, mahirap gawin to. Kasi paano ka kakalma? Paano ka magre-relax kung ramdam na ramdam mo pa ang mga problema? Kasi di po ba, kapag tayo may problema, gusto agad natin ayusin. Gusto agad natin lutasin. Gusto natin kontrolin. Gusto natin matapos na agad. Pero minsan, sinasabi po ng Diyos, trust me first. Know that I am God. Ang kapayapaan po, hindi po ito nanggagaling sa pagkakaintindi natin sa lahat. Hindi po porket alam natin kung ano yung nagaganap. Alam natin na ang problema at may naisip na tayong solusyon ay magiging payapa na tayo. Kundi ang kapayapaan po nanggagaling sa pagkilala natin kung sino ang Diyos. Na siya po ay sovereign, faithful, present, powerful, at siya po ay hindi nagbabago. Hindi po natin alam ang hinaharap, mga kapatid. Pero, kapag nagtiwala lang po tayo sa Kanya, sabi dito, kailangan bring your fear to God. Ipagkatiwala natin kay Lord yung ating mga takot. Bring the habit of Scripture. Palagian po tayong magbasa ng ating mga Biblia. Stay connected with the church. Makipag-fellowship po tayo sa kapatiran. Kailangan po natin yan sa ating kapwa mananampalataya to encourage one another. Magpalakasan po tayo, magbahagi na ng mga pagpapala na ating tinatamasa, mga karanasan kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Kailangan po natin ang isa't isa. Po ba? Pakisabi nga po sa katabi, kailangan kita. So, no man is an island. Nilikha po tayo ng Diyos para sa isa't isa. Hindi para sa sarili lang natin. Mahal tayo ng Diyos. Kaya binigyan niya tayo ng mga makakasama. Sabi nga po, learn to pause before panic. Bago po tayo mag-react, manalangin muna tayo. Bago ka matakot, alalahanin mo kung sino ang Diyos. Kung may mga pagod po ngayon, kung mayroong tahimik na pinagdadaanan, kung mayroong ka pong takot, kung may mga panalangin ka po na hindi pa natutugon, ito pong awit 46 na ating pinag-aralan. Isang simple, magandang verse. Hindi simpleng magandang verse lang po ito. Ito'y paalala na hindi ka nag-iisa. God is present. God is near. God is your refuge. Kapatid, ngayong napagtanto mo na mahal ka ng Diyos, na ang Diyos ay kapiling mo, anong gagawin mo kapag yumanig ang mundo? Kapag dumating ang mga pagsubok sa buhay mo, saan ka tatakbo? Saang security ang pipiliin mo? Sa sarili? Sa ibang tao? O sa Diyos? Dahil kung kanino ka tumatakbo sa gitna ng problema, dito malalaman kung kanino ka lubos na nagtitiwala. Malinaw po na itinuturo sa atin ng awit 46 na God is our refuge. God is our stability. God is our peace. Ulitin ko po ang verse 11, sabi po dito, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Okay. Hindi lang po God is with us. God was with us. Hindi lang po God will be with us. Kundi God is with us. Present. Ngayon. Sa araw na ito. Sa bawat laban. Sa bawat uncertainty. At sapat na po iyon. Amen. Ang Diyos ang ating matibay na sanggulan. Siya po ang ating dapat
panghawakan. Siya ang ating takbuhan. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po dahil sa Ikaw ang lumikha ng lahat at patuloy na nag-aalaga sa amin araw-araw. Salamat dahil hindi ka lang makapangyarihan, kundi mapagmahal na Ama sa pamamagitan ni Jesus. Tulungan mo po kaming magtiwala ng lubusan sa iyo bawat sitwasyon ng buhay namin, sa kakulangan, sa pag-aalala, at maging sa mga bagay na hindi namin kontrolado. Patuloy mong ipaalala sa amin na hawak mo ang lahat at walang imposible sa iyo. Patatagin mo ang aming pananampalataya at turuan mo kaming mamuhay na may kapayapaan at pagtitiwala sa iyong pag-ibig. In Jesus' name, Amen. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po, Sister Dina, sa napakagandang mensahe ng Panginoon. Alam ko po na ang mensahe na ating napakinggan ay nagbigay po ng tibay at pag-asa sa ating lahat. Bago po natin tuldukan ang gawaing ito, magsitayo po tayo uli at tanggapin natin ang mga pagpapala ng Diyos. Nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, kagandahang loob ng Diyos Anak, at pakikipisan ng banal na Espiritu, palagi ninyong maranasan. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen.